if dili. Dili. Government has to be ready in case mahitabo ka na. Dako kay kag punto dito, Congressman, katong ginaingon nimo nga hatagan na to time, hatagan na to og limit kanusa. Yes. Di ba? Tama gito siya nga punto kay sagad karon manggod sa mga kaalyado karon sa administrasyon ang iya mga kabinete. Gasto kuno ang gira, dili ba na siya maka-demoralize nga maka-encourage sa mga kalaban nga uy, mahadlok man day mo gasto ang gobyerno. For me, para kanako manggod, usa ka test kini sa MILF. Yes. Actually, this will also be the test sa MILF kung talagang sincere sila. Kung talagang sincero sila Yun nga, na makipag-peace agreement. Because kung sincero talaga sila sa peace agreement, then they must help us find justice for the slain soldiers. Diba? Nya karon na po yung nigawas. So, karon ang peace agreement nato or ang pagpadayon sa peace agreement nato is now conditioned dito. Kung mutabang ba o musuporta ba ang MILF sa atong pagpangitag hustisya para sa mga sundalo. Ikaduha, naibag-o karon nga nigawas nga issue na katong 5 million pesos pod nagihatag sa gobyerno ngadto sa MILF kung ila bang ma-account ka na siya. So now the peace agreement hangs on two conditions. One is ang pag-liquidate nila o pag-account nila sa 5 million nagihatag sa gobyerno. And number two, kung mutabang bagyod sila dinhi sa pagpangitan natong hustisya para sa mga sundalong namatay sa basilan. So this is the situation right now. Okay. Okay, sir, sagad sa mga katawhan na tingala nganong ang PISA panel walay representante gikan sa Kongreso nga halos tanan nilang ginahisgutan didto naglambigit man unta sa pag-amenda sa balaod. Nasayod ka ba sa rason ngano, Congressman Carlson? I think it is because kinihanlan ma-maintain namo ang among independence. Because you have to understand that the legislators have also the function sa check and balance. Okay. So para ma-exercise namo ang among oversight functions, pananglitan, dinhi sa mga agreements, diri sa peace agreements, pananglitan, kining mga negotiations. Kinihanlan, ang legislators, the legislative branch, must still exercise its oversight functions. And for us to effectively exercise our oversight functions, kinihanlan independent ni. Yes. So dapat, kana siya, dili dapat masulod ang mga congressmen or senators dito sa peace panel, kay kung mahaluan na og mga legislators, ang tanang hisgutan dito sa peace panel, mura pod og miuyon pod ang House of Representatives ug ang Senado. So mawala ang among independence. Whereas karon na separated dili mi appeal diha sa peace panel kung naa may mga questionableng mga transaction or negotiations diha, Congress and the Senate has the independence to conduct its oversight function. Unya check upon namo or questionon namo or investigate namo katong mga nahitabong mga negotiations and ang mga provisions or agreements dito sa maong negotiations. So that's why we have to maintain an independent stand. Okay. Migawas sa mga balita nga ang Senado kuno, Congressman Carlos, sir, magpahigayon og pakigsusi kalabot sa giingong lapses, no? Og sa military nga mao kunoy nakaingon sa pag-ambush patay sa 19 ka mga sundalo. Gina-suportahan ba nimo ang susamang investigasyon diha sa Kongreso isip Assistant Majority Leader sa Committee on Rules? Yes, automatic, that is supposed to be our job. Okay. Sama sa akong giingon, kung na may mga lapses, kinihanan i-investigate namo kana diha sa Kongreso. Whether sa Senate ba na or sa House of Representatives or both. Kay daghan mga questionable dinhi, mga nahitabo. Number one, kanang ginaingon na lapses in terms of the military operation. No? Kay nay nagaingon, nay mga gasulti na they were too young, dili pa kayo eksperyensyado, unya, ikaduha, nganong naghimo man o nagbuhat man og police function ang military. Because you have to understand that when you serve a warrant of arrest, ang tig-serve sa warrant of arrest is the police, not the military. The military is supposed to protect the national sovereignty, the national territory, is supposed to guard against mga rebel groups. Mao ni ang mandato sa military. Pero kung muingon ta mo serve og warrant of arrest, dapat sa kapulisan ka na. So, questionable pod nganong ang military ang nag-serve sa warrant of arrest. That can also be a topic of the investigation. Ikatulo, kining mga nakabutang diri sa
kini nga peace agreement. Susama sa nitabo din sa Basilan. Because of the peace agreement, our hands are tied. Nakatali ang atong mga kamot. Dili kita makalusob dito, dili ta maka basta-basta lang pangitaon ang kadtong mga responsable tungod kay we have to pass through this grievance or this mechanism diha sa peace process o peace agreement nato. So, favorable ba na sa ato or dili? So, this also has to be investigated. Kining unsa bay nakabutang sa atong peace agreement. And of course, kining bag-o lamang nga issue regarding kining 5 million pesos nagihatag kuno sa atong gobyerno ngadto sa MILF para sa ilahang leadership development fund na wala ta kabalo kung asa gigasto. Now we have to account for where the funds went. They have to account kung asa nila gigasto because syempre ang suspicion is kung katong 5 million gigamit to nila pampalit og armas imbis na para sa ilang leadership funds, then mura pod natong mura gibalahan nato karon ang atong gigisa ra ta sa sariling mantika. Gigisa sa sariling mantika or diba, murag ipalit lang ta og bala armas para sa Kalaban. Kalaban. Well, right now mao lagi na ang stand karon sa atong gobyerno is dili panato sila gina-label as kalaban. Okay. Ug medyo mao na ang sensitibo karon. The question is, kaalyado pa ba nato sila or kalaban na? Now, government is hopeful na kaalyado lang gihapon nato. But again, we have to remember na dapat hopeful lagi ta, pero dapat ipakita po nila na kaalyado sila. Yes, of course. So, diri nagkaroon og medyo kanang sensitibo kita karon dinhi. Because if you talk to the military on the ground, ang base sa mga report po, ingon sila na ang nag-atake daw is MI and Abu Sayyaf. But, you know, there's a confusion here because the MILF is saying that they are not Abu Sayyaf. Lahi ang grupo sa Abu Sayyaf sa grupo sa MILF. Now, ang military nagaingon, ang base sa report po is, ang nag-atake daw was MI. So, unsa ba gid ang tinuod? MI ba to? Abu Sayyaf? Pareho bang MI ug Abu Sayyaf? Etc. etc. These are questions that have to be answered. And sa kasamtangan, murag wala pa kaayo, dili pa kayo klaro. Dili pa kay tinaw gyud ang investigasyon. Correct. Okay, Congressman Carol Human sa kasikas nga ningon nining ambos sa Basilan, mitumapod ang gingon nga may kalibutan sa gingong kudita. Kani doon ay panawagan ang mga opisyalis ni Aquino, usan nini, o si kanhing General Danilo Lim sa Bureau of Customs nga nawagan sa tanang kasundaluhan nga di magpadala gani sa sigutanan ko. Mingon ba nimo nga doon ay kamatuoran kining maong hungihong sa kudita, Congressman Carlos Agrales? Una sa tanan, kinihanlan dili gid magpadala ang atong mga armed forces. Kung naa may mga destabilization diha o mga kudeta na mga plots, dapat di gid sila magpadala. Pero ikaduha, kung mingon ta na dunay destabilization diha, kinahanglan itudlo nila kung kinsa. So karon pa lang daan, dapat let's nip this at the bud. Pero sa pagkakaroon at this very moment at the present, no, ang latest report is nag-ingon ng atong AFP chief, no, si General Oban, ingon siya na there is no truth to that rumors na destabilization. So at this very moment, mauna ang tubag sa military na dili tinuod na dunay mga destabilization plots. Basing mga rumors lang na, basing mga kwento lang na, basing mga chismis lang na. But on the ground, ingon sila na wala man daw, dili man daw tinuod ka ng ginaingon na kudeta or destabilization plots. Congressman Carlo, doon na ba imong naistorya nga mga sundalo o ka-opisyal sa military o dumatikdan ba nimo nga kung unsang ilang mga sentimento may kalabutan nining problema nga nadalit nining patay sa Basilan, Congressman Carlo Agrales? No, walay meeting with the military. Okay, sa mga nahimong pamulong sa opisyalis nga si Aquino, kung sa mga opisyalis ni Presidente Aquino, Congressman Carlo, ilang ginaingon nga luna kung may mga nagaplano, no, nga para ipukan ang gobernong Aquino agi panimalos ni ining Basilan ambush. Ug matod ni Custom Deputy Commissioner Danilo Lim,
apil kuno sa mga nagaplano sa destabilization ang mga tao ni kanhi Presidente Gloria Arroyo, doon na ba'y basihan ang mga akusasyon, sir? Kung mang-akusar ta, it is really up to the one who's alleging to show proof. Diba? And para kanako, kung mag-akusar lang ang punta, you have to prove that. Number one. And number two, kung naamagay kay proof, then you must issue or have the arrest warrants issued already. Okay. Diba? So I think, if you really want to be very strict about it, kung naagid kay suspicion or na kay mga suspects diha na nagahimo og mga destabilization or coup d'etat plots, dapat ipa-aresto mo na. Ano na? Kung action na nimo. You don't have to announce it, diba? Dili ka pwede mo ingon na ana o magtudlo ka. Diretsuhin mo na. Dili na kinahanglan i-announce. Mag-announce ka, human maaresto. Diba? So kung naagyod, naatay, kung bisan kinsa diha, kung bisan kinsa na ay information regarding any coup or destabilization plots, isulti dahil ninyo sa mga authorities. And the authorities must be quick enough and fast enough to implement kini mga arrest warrants if na ay probable cause. Para mapigil na ito. Okay, Bert, una ta sa mga pangutana, unsa kahay masulti ni Congressman Carlo Nograles nga aduna kay mahitabong kaguliang sa pamolitika sa umabot nga adlaw diri sa atong nasod? Una sa mga pahinumdom. Kalambuan, dalatana. Maayong adlaw, aniya na po ang inyong programa, ang Tatak K. Karong adlaw atong i-turn over ang multipurpose pavement nga nahimutang dinhi sa Barangay 34-D. Kining multipurpose pavement ang magsilbing agianan sa atong mga kaigsuunan dinhi sa maong barangay. Partikular na ang Purok 1, Purok 4 ug ang taxi lane aron tunhay ang paghatod sa mga pasahero nga dinhi nagpuyo. Sa una nga wala pay pavement ni, lapok yun ni diri kayo. Nagapasalamat kami sa pamumuno ni Congressman Carlo Nograles. Pahimuan mig kuan pavement o gihatagan mig basketball court. Gapo na kay agian, dili na lapok. Sa gaagi sa sakyanan, okay na kay di na may mapiskan. Tapos, karang taga-ato na dito, di na kay may maslide kay yung lapok kay maslide man mi. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Maayong adlaw, aniya na po ang inyong programa, ang Tatak K. Kalingawan nga magsilbing panginabuhian ang atong hatod karong adlaw dinhi sa Barangay 1-A. 25 ka out of school youth ug mga walay klarong panginabuhian amo graduar sa basic guitar making course. Sa ilang bag-ong kabatid, sila mamahimo ng makasugod og negosyo sa gitara. Pasalamaton kami kang Congressman Carlo Nograles tungod kay nagpahigayon siya og nani nga basic guitar making sa mong barangay. Pasalamaton kami. Labi na sa mga lumulupyo sa Barangay 1A. Pag may punan siguro, kung sa tabang sa mga kauban, pwede siguro may magtukod og business pod na inanay magbuhat og gitara. Daghang salamat sa tanan nga yan ang nauna-unaan nga dalo niya diri sa mua para makaayo sa tuang barangay. Maghimo ko gitara. Pag man akong guspila, magtarong guspila. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, dalatana. Balik na diri sa tawag Kalambuan, dalatana, itong akong gibilin ng mga pangutana. O syempre, kana mo ipangutana sa ni Gilbert Bitoy Villasos. Bert. Okay, daghang salamat ka, Basal, no? Sir, Congressman Carlos, sir, makita ba nimo nga dunay mahitabong pagkaguliyang, no? Sa atong pamulitika karong umaabot nga mga adlaw base pod sa dagan sa panahon karong higayon na, sir? I hope not. And I don't think so. No? Basta magbantay lang atong gobyerno. Pero kinihanlan, abtik pod sila mo react sa mga day-to-day na situations. Kay kining mga nahitabo karon, kinihanlan bantayan gid nila day-to-day, hour-to-hour, minute-to-minute. Kinihanlan obserbahan gid nila ni. And kinihanlan very vigilant ug very active pod sila. Na they have to, react quickly
Depende sa sitwasyon pod, they have to react quickly kung unsay may mga mahitabo. So kinahanglan magbantay gyud, kinahanglan double time gyud ang pagbantay, and they have to be able to adjust to certain situations na mahitabo diha sa ground. Because we have to remember na anay military offensive diha sa Buang Sibugay, diha sa Lanao del Norte. We have to make sure na dili siya mag-escalate sa ubang mga lugar sa Mindanao. So kinahanglan bantayan po nato na. Then we have the Basilan situation also, na wala ta kabalo kung unsay mahimong reaction sa MILF. Hopefully mag-cooperate sila. And of course, dili pud na siya contained sa Mindanao. Na pwede magkaroon ng mga repercussions sa Luzon, sa Visayas, bisan sa NCR. So this really needs a lot of vigilance in the part of the government and also sa atong mga constituents. So importante po that government, as much as it can, no, must also be transparent sa atong mga katawhan. If we need to tell the people to be vigilant, if we need to tell the people kung unsay dapat bantayan, if we need to tell the people to be participative, kinahanglan buhaton nato. In other words, this really calls for very close scrutiny, very close coordination. So, it will take the effort of all departments, no? Dili lang sa military, kundi apil ang tanan. Tanan departamento, tanan mga bureaus, tanan mga ahensya de gobyerno, tanan. Bisa ng mga katawhan, kinahanglan apil dinhi. Dili ta pwede na i-blind lang ang uban, because at this point, we don't want anything to happen that may escalate or aggravate the situation. So kinahanglan, syempre apil po din na ang pag-ampo. Kutob lang unta dinhi and unta magday daw na dayon. These are things that have to happen na kinahanglan matong batayan. Kung mas mulala ang sitwasyon, Congressman Carlo Nograles, maingon ba nimo nga posible nga magka-marsyalo? Pero sa among pagsabot, kinahanglan uyunan sa Kongreso unsa mang deklarasyon sa marsyalo, Congressman Carlo. I don't think moabot ta sa punto na mag-martial law kita. But of course, we hope not, no. Dili na siya mahitabo. If you want to talk about martial law, unsa bay nakabutang sa atong constitution in cases of rebellion. So kung na ay dakong rebellion din no, invasion or rebellion yan So if the rebellion has escalated to such a degree na kinahanglan mag-call og martial law ang atong presidente, the president can declare martial law. But ang pag-declare niya sa martial law nakabutang sa constitution is only good for 60 days. 60 days. Now, pag mag-declare og martial law ang presidente, simba ko lang, Congress has to be informed, or the President has to inform Congress in writing or personally within 48 hours. Then Congress, upon being informed that of the report of the President on his basis for calling martial law, they have to decide, both houses of Congress voting jointly, no, ang Senate ug ang House of Representatives voting jointly, have to decide by a majority vote